Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang ICC ay naparusahan na ng United States President na si Donald Trump at tila kumpirmadong pirmado pa. At ito pang magandang balita, banned na ang ICC sa anumang travel at naka-freeze na rin ang kanilang mga asset. Kaya't mukhang hindi na ulit mapapakinabangan pa at magagamit pa ng gobyernong ngagba ang ICC laban sa mga Duterte. Maging hero siya kahit hindi po siya mamatay. Definitely, kung may masamang mangyari kay Tatay Digong, mananagot ang gobyernong ito. Pero, mamatay man siya or hindi siya mamatay, magiging bayani po si Tatay Digong, ipapaliwanag ko sa inyo dahil buong mundo, ganyan po kalakas ang Duterte. Lalong-lalo na po si Tatay Digong. Iba po ang influence ni PRRD. Buong mundo, nanunood ngayon, nag-o-observe kung anong gagawin ng ICC at posibleng dahil kay Tatay Digong masira ang credibility ng ICC. Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Kahit anong pilit niyong panggigipit sa mga Duterte ay sadyang tunay na mananaig pa rin ang kabutihan laban sa kasamaan. Tila nasampal ng kahihiyan at katotohanan ang mga loyalistang bulag pa rin sa katotohanan at ang gobyernong ngagba ngayon matapos tuluyan na nilagdaan at may matinding utos ang bagong presidente ng United States of America na si President Donald Trump. Ang bagong executive order na nagpapataw ng kaparusahan sa International Criminal Court o ICC. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Mukhang tuluyan nang nawasak ang mga plano ng gobyernong ngagba at ni Marcos Jr. para sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte. Dahil mismo ang ICC ay naparusahan na ng United States President na si Donald Trump at tila kumpirmadong pirmado pa. At ito pang magandang balita, banned na ang ICC sa anumang travel at naka-freeze na rin ang kanilang mga asset. Kaya't mukhang hindi na ulit mapapakinabangan pa at magagamit pa ng gobyernong ngagba ang ICC laban sa mga Duterte. At sa pagkakataong ito, tila panalo na di umano ang mga Duterte laban sa mga kasamaan. Narito pa ang karagdagang balita at patunay na post ni facetalk.com sa kanyang FB page. Trump orders ICC travel ban asset freeze. United States President Donald Trump lump sanction on the International Criminal Court ICC Thursday for illegitimate and baseless investigation targeting America and its ally Israel. The White House said Trump signed an executive order saying the court is The Hague had abused its power by issuing an arrest warrant for Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, who held talks with the U.S. President on Tuesday. He ordered asset freeze and travel bans against ICC officials, employees, and their family members, along with anyone deemed to have helped the court's investigations. The names of the individuals were not immediately released, but previous U.S. sanctions under Trump had targeted the court prosecutor. Unquote, mukhang pumapabor ang lahat at isang magandang balita ito para sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara na tila siyang bumaliktad naman sa lahat ng bumabatiko sa mga Duterte. Matapos lumabas ang balitang ito ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing
sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, pinagmamalaki pa naman nila ICC at Quadcom na daig pa ang EC manghusga sa tao na wala namang due process style ng kangaroo court. Kawawa ang tinatanong nila kapag di nila nagustuhan sagot, kulong agad-agad. Grabe itong issue ng ICC na high blood ako nung kasagsagan ng pinapakalat nila Dilima, Percy, Trililing, lalo na nung nasa Quadcom si Tatay Dig. Ang sakit sa dibdib. Ngayon, namnamin nyo mga huwadcom, talagang marunong si Lord. Ayan ang paborito ng mga taong galit kay Tatay Digong. Sana matauhan na kayo at matigil na ang pananakot nyo na wala naman kayong angas ngayon. Basta mga taong walang gawang mabuti. Karma ang ganti ng Panginoon. Excellent job, President Donald Trump. God bless you. Mabuti pinatawan mo ng parusa ang ICC at ang mga politiko sa Pilipinas na gustong guluhin ang kapwa nila politiko. Nakipagsabwatan pa sa ICC. Hindi talaga magtagumpay ang masamang hangarin sa kapwa kung si God na ang gumawa ng paraan. The smart decision of President Donald Trump. Kapareha talaga sila ni FPRRD. Kaya iyak na naman si BBM, Dilima, Trillanes, Tamba, DOJ. Mabuhay Duterte supporters, solid PDP lineup for Senator. God save the Philippines. Unquote. Si Tatay Digong ay posibleng maging bayani. Maging hero siya kahit hindi po siya mamatay. Definitely, kung may masamang mangyari kay Tatay Digong, mananagot ang gobyernong ito. Pero, mamatay man siya or hindi siya mamatay, magiging bayani po si Tatay Digong, ipapaliwanag ko sa inyo dahil buong mundo, ganyan po kalakas ang Duterte. Lalong-lalo na po si Tatay Digong. Iba po ang influence ni PRRD. Buong mundo nanunood ngayon, nag-o-observe kung anong gagawin ng ICC. At posibleng dahil kay Tatay Digong masira ang credibility ng ICC. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ito mangyayari. Sa mga Team Duterte, sa Team Suka, sa Team PDP, magtulong-tulong na po tayo. Let's bring back Tatay Digong in this country. Ilagay natin siya dito sa bansa natin at ibalik natin siya bilang presidente ulit sa susunod na pagkakataon. Kung hindi man bilang presidente, bilang bayani. Ibalik po natin si Tatay Digong. Whatever happened in the past, ako na yung nag-fraud sa ating law enforcement pati military. Sinabi ko na I will protect you and ako ang managot sa lahat. Yun ang galing, no? I will protect you. Yung protect, malaking bagay yan. Alam ko malaking bagay yan sa inyong mga pulis. Para magawa ninyo yung trabaho nyo, I will protect you. Tanong, Tatay Digong protected you. Did you protect Tatay Digong when he needed you? Mga pulis. Tanong lang yun. Asaan kayo? Pakisagot. Tama ba ang pag-aresto ni Torre? Kung illegal, asan kayo? This will be a long legal proceedings. But I say to you, I will continue to serve my country at so be it. Kung ganun ang destiny ko. Yan. This is a long proceeding. Yun ang masakit yan kasi nag-average to. Humigit kumulang 10 years ang paglilitis ng ICC. Ganun po katagal. At sa edad ni Tatay Digong, kung lilitisin siya doon, most probably, hindi na natin makikitang buhay si Tatay Digong. And this will be now battle of the brains. Hindi na po ito magiging base sa politika. Battle of the brains. Ngayon, I will explain to you posibleng makauwi si Tatay Digong. Ito po, ipaliwanag ko po sa inyo, ha. Ito po yung Article 59 ng ICC. Okay? Arrest proceedings in the custodial state. Okay? Sabi dito, a state party which has received a request for provisional
provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with its laws and provision of Part 9. Number 2, ito ang pinaka-importante. A person arrested. Sino yung naaresto? Si Tatay Digong. Shall be brought promptly before the competent judicial authority. Yan. Sa judge. Competent. Yung tumatakbong korte. In the custodial ibig sabihin ng custodial state, kung saan siya naaresto. Saan ba naaresto si Tatay Digong? Sa Pilipinas. Which shall determine in accordance with law of the state that, ayan, dapat madala siya sa competent judicial authority. Tanong, saan dinala si Tatay Digong? After inaresto siya, saan siya dinala? Villamor, di ba? Villamor is not a competent judicial authority. Dapat yan dinala sa korte. Dapat yan sinampa, dapat yan ipinatong muna sa korte. Hindi ipinatong sa eroplano diyan sa Villamor. Para matingnan kung the warrant applies to that person. Ibig sabihin, legit ba? Legal ba yung warrant? Totoo ba? Bibigyan ko kayo halimbawa. Yung warrant, hindi nila mapakita hard copy. Saan ka nakakita ng warrant nasa cellphone? Pinapakita digital. Dapat legit yung warrant. Sino magdidesisyon? Si Torre? Hindi. Yung Villamor? Hindi. Sino magdi-decide? Competent judicial authority, which is the Supreme Court. Diyan sabit na sila. Bakit? Mahilig yan si Torre. Again, I will always compare this to what happened to KOJC. Ang warrant nila doon, wala si Pastor Kibuloy. Ang hawak nilang warrant of arrest ay wala si Pastor Kibuloy at wala silang hawak na search warrant. Anong ginawa ni Torre nung pumasok sa KOJC? Ang hinahanap si Pastor Kibuloy kahit wala siya sa warrant. Pangalawa, nagstay sila doon. Naghahalungkat sila ng gamit. Hindi po search warrant ang ginawa nila sa hindi po search warrant ang hawak nila. Pero ang ginawa nila doon ay nag-search sila, which is mali at illegal. Coach Oli, bakit nagtagumpay sila? Dahil hawak nila ang Pilipinas. Merong hawak yan. Si Torre na bumaback up sa kanya. At yan po, in my opinion, si BBM. Kaya nga kahit inutusan ng korte yan, umalis na kayo dyan. Pinalayas yan ng korte. Remember, nagdiwang kami? Pinaalis yan. Ayaw umalis. Bakit? Back up sa ibabaw. Anong difference ngayon? Pag illegal at hindi lehitimo yung warrant na hawak ni Torre, hindi siya mababakapan ng ICC. At tatandaan po ninyo, China is watching, Trump is watching, possibly Russia will come in. At yung mga hindi members ng ICC will back up Tatay Digong. Always remember this. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Tatay Digong, dead or alive, will come back a hero. Tandaan nyo yung sinabi ko. He will come back a hero. Bakit? Kailangan panindigan ng ICC yung kanilang credibility. And if it's proven that the arrest was illegal at hindi nila pinabalik si Tatay Digong, masisira ang credibility ng ICC. Imagine this, kung nasira ang credibility ng Supreme Court, ano na ang magiging silbi ng Supreme Court? Pwedeng masira ang presidente, pwedeng masira ang mga senators, pero ang Supreme Court hindi pwede. Kailangan ng credibility ng Supreme Court. How much more the International Criminal Court? How much more the ICC? So pag nagkamali sila ng desisyon dito kay Tatay Digong na nanunood ang mga bumaback up na bansa kay Tatay Digong, delikado ICC. Pwede pa ngang masira ang ICC. So ICC should choose. Ibabalik si Tatay Digong or masisira ang credibility nila. Because napakalinaw dito, pati yung warrant hindi po maayos.
Puntahan natin letter B. The person has been arrested in accordance with the proper process. Dapat yung tao ay naaresto sa tamang proseso. Paano siya? Hindi siya naaresto sa tamang proseso. Wala siyang kaso sa Pilipinas. Kinidnap siya. Walang warrant na maipakita. Nakikita ninyo? O, pangatlo, the person's rights have been respected. Ni hindi man lang pinapasok yung mga abogado. Ni hindi man lang pinapasok si BP Sara. Number 3, the person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release pending surrender. Hindi nga siya pinayagan na mag-apply na ma-release siya. Dapat pwede pa siyang mag-apply. Saan? Sa competent authority. Ano yung competent authority? Yung korte. Ano yung custodial state? Yung yung bansang humuli? Pilipinas. Diyan pa lang may problema na tayo. Ito napakaliwanag. And PRRD and ICC are being watched by the whole world. Titingnan nila ang kredibilidad ngayon. Tatandaan natin. Sa tingin natin, malaki si Tatay Digong. Sa tingin natin, mahal siya ng Pilipinas. Nagkakamali kayo. Tatay Digong is bigger than the Philippines. Mahal po siya sa buong mundo. Hindi lang po Pilipino. May mga supporters siya na bansa. Why? Kasi malinis. Malinis si Tatay Digong. Kung meron man siyang pagkakasala tungkol sa humanity, it's because pinagtatanggol niya yung biktima ng mga adik. Ang problema sa atin ngayon sa Pilipinas, natutuwa tayo pagpatay yung biktima at buhay yung adik. Again, pagdating sa ICC, that is beyond Marcos control. Iba na po yan. Ibang-iba na yan. Kaya yung pagkakamali ni Torre sa KOJC, namamayagpag yan ngayon. Bakit? Marcos is in control. Pag naalis yan si Marcos, may problema si Torre. Pero sa ICC, walang kapangyarihan si Torre, walang kapangyarihan si Marcos. And they will force ICC to make equal protected rights of the accused and maybe yung arresting country, which is the Philippines. They need to hindi sila pwedeng maging double standard. Kakastiguhin po sila ng mga bansa. Alam nyo, maraming butas. I-explain ko lang sa inyo, ha? Kasi ito, papakita ko sa inyo. Saglit. Ipapakita ko kasi iba ang explanation ni Marcos. Ito po nakita ko kay Sasa. Yan. Siya po ang ano nito. And thank you, Sas. Ang ganda ng pagkakukuha mo dito. I already told you it's BBM's decision that he could not admit. It's a foreign policy issue and jurisdictional issue. Yung jurisdictional issue, dapat sumagot niyan Supreme Court. However, pinalipad nila bago makapagdesisyon. Pinalipad agad si Tatay Digong, remember? Bago nagkaroon ng TRO. Remember, Tebes, na may red notice from Interpol but never surrendered back to the Philippines. Bigyan ko kayo ng konteksto. Kasi, naalala nyo si Marcos, sinabi niya, hindi niya papapasukin. For the 100th time, hindi ko papapasukin ang ICC. Okay? Ang sinasabi ni Marcos, hindi nila pinapasok ang ICC. Sila po ay na gumalaw dahil sa red notice ng Interpol. Okay? Anong difference ng Interpol at ICC? Ipapaliwanag ko sa inyo kasi napaka-importante nito. Pero ito sinasabi, Interpol cannot compel the law enforcement authorities in any country to arrest someone who is the subject of a red notice. Ang Interpol hindi po pwede magbigay ng warrant of arrest. Sila lang ay pwede magbigay ng red notice. Oh, may red notice, arestuhin si
PRRD in compliance with ICC. Kaya nga yan po ay pinaiikot tayo ni Marcos. Anong sinasabi niya? Hindi ICC. Interpol po. Umaksyon po kami sa Interpol at hindi namin pinapasok ang ICC. Doon pa lang nagpapalusot na siya. Okay? Pero walang kapangyarihan ng Interpol para sabihin, arestuhin nyo yan si Tatay Digong. Ang magdi-decide nun, ay yung bansa. Sino magdi-decide nun? Ang korte. Each member country decides what legal value it gives to a red notice and the authority of their law enforcement officers to make arrest. Sa madaling salita, sinungaling talaga yung presidente nyo. Bakit? Ang ibig niyang sabihin, wala ako, sumunod lang kami kasi kailangan naming sumunod. Ganyan po, kawalang yan. Ganyan kawalang yagbols yan. Hindi niya masabi sa taong bayan na pinapasok niya ICC dahil sinungaling siya. Hindi niya masabi sa taong bayan na desisyon niya ang paghuli kay Tatay Digong. Sinungaling po yan si Marcos. Hindi po pwedeng wala siyang magagawa. Siya ang magdi-decide. Hindi po ang Interpol. Ang Interpol, ang kaya lang niyang gawin ay magbigay ng red notice. Each member country decides what legal value it gives to a red notice and the authority of their law enforcement officers to make arrest. So sa madaling salita, desisyon ni Marcos. Sinungaling. Ito ipakita ko sa inyo. Ano ba ang pinagkaiba ng Interpol sa ICC? Ang Interpol po ay International Police Organization. So parang sa bansa natin, yan yung PNP. Ang ICC po ay parang Supreme Court, International Criminal Court. Yan po ang maglilitis. Parang Supreme Court naglilitis ng batas ng mga nasasakdal. Ang PNP po sila ang naman ng international police na kailangan makapagpatupad ng batas. Okay, ito yung mga differences niyan. Saglit po Nawala. Okay, anong main role ng Interpol? Tracks and arrest criminals. ICC investigates and prosecutes serious crimes. Anong otoridad nila? Helps national police forces. Tulungan lang yung mga pulis. Ang ICC, huhusgahan yung nasasakdal. Patungkol naman sa warrants, no. Wala pong karapangyarihan ng Interpol ng warrants. Ang may karapatan lang ICC. Pwede ba sila prosecute? Hindi. Ang ICC meron. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Ano ang focus usually ng Interpol? Drug trafficking, malabo kay Tatay Digong. Terrorism, malabo kay Tatay Digong. Remember si Tebes? Pinasok nila sa terrorism kahit hindi naman. Para ano? Para mapagalaw nila yung Interpol. Tingnan nyo kung gaano katarantaduhang ginagawa sa bansa natin. Ang daming terorista sa Pilipinas natin. Si Tebes ay hindi banal. But everybody knows, every Filipino knows, hindi terorista si Tebes. Fraud, malabo kay Tatay Digong. Cybercrime, malabo kay Tatay Digong. Ano naman ang focus crimes ng ICC? War crimes, wala si Tatay Digong. Genocide, hindi. Crimes against humanity. Ito po yung ginagamit nila kay Tatay Digong. Yung crimes against humanity. Yung EJK. Okay? Ngayon, bakit pinapasok? Bakit sunod sa red notice si BBM? Yun ang sinasabi niya, di ba? Okay? Ito nakikita kong ground. Hindi po ako abogado. Pero pag mapakita natin sa ICC na this is political in nature, mapapawalang sala si Tatay Digong. Sa katunayan, at the get-go, dapat dismiss na yan. At the get-go, dapat pabalikin na si Tatay Digong. Hindi na pwedeng litisin. Why? The arrest is illegal. If the arrest is illegal,
lahat po ng kasunod, hindi na po pwede. Parang ano yan eh, parang nag-search ka sa isang lugar. At mali yung search mo sa isang lugar. Lahat ng abogado alam to. Nagkamali ka, illegal yung search mo. Lahat ng makita mong ebidensya ron sa prutas ng illegal search, hindi tatanggapin ng korte. Naintindihan nyo? Ganyan ang ginawa kay Tevez, di ba? Hindi nag-issue ng red notice kay Tevez. Oh, hindi, kung asa ang bansa si Tevez, hindi ni respeto nung bansa na yun. Bakit? Ang magdi-decide hindi yung Interpol, kung hindi yung bansa na yun. At hindi nila ni-release si Tevez. Remember that. Anong ginawa ng Pilipinas? Etong si Marcos, walang yagballs, aminin. And yet, ni-release nila si Tatay Digong. Diyan pa lang, pwede nang patunayan sa ICC na this is political in nature. Diyan pa lang sa politika, pwede na nating makita si Tatay Digong. Bakit politika in nature? Tingnan mo, bakit nag-issue ang Interpol ng red notice? Hindi naman nila iniimbestigahan ang crimes against humanity. Hindi. Pangalawa, ipinamigay lang basta ni BBM. Binastos pa si Tatay Digong ni Torre. Diyan pa lang kitang-kita mo political in nature. So sinabi ni BBM na hindi niya papapasukin ng ICC, and yet pinapasok niya. Diyan pa lang. Alam mo, may budol na si Marcos. Again, that is politika. Ginagamit niya para sirain ang Duterte. We can even prove to them yung arrest, yung pagka-aresto kay Tatay Digong na walang maayos na warrant, tapos hindi pinaharap sa korte ng Pilipinas. Basta nilipad. Pero sa katunayan, meron ng TRO. Pinalipad lang basta para hindi abutin ng TRO. Yan ay isang paglabag na agad na dapat respetuhin ng ICC. Bukod pa doon, nakatunayan yan na politika. Na ang paghuhusga, na ang sinasalubong ni Tatay Digong ay hindi dahil siya talaga ay may problema sa EJK. Dahil ni isang kaso patungkol sa EJK, wala silang maibigay. Sa tingin ninyo, kung matibay ang ebidensya ng gobyernong ito sa EJK ni Duterte, hindi nila sasampahan ng kaso. Hindi sinampahan ng kaso dahil alam nila, yung investigasyon nila, yung ebidensya nila ay hindi tatayo sa korte. Tatayo yan sa mga vloggers nilang bulok. Naintindihan? Dito hindi. Hindi po pwede sa korte. Kaya nga walang sinampa. Ni isang kaso walang sinampa, and yet minadali ni Toring palipadin. Why? Political in nature para sirain si Tatay Digong. Pag yan, mapaliwanag at mapatunayan na yung ginagawa kay Tatay Digong is not because of EJK. It's because to destroy the name of Duterte because it is political in nature and it is political harassment. The world is watching. Ang talino ni Tatay Digong. Bakit? Sa Hong Kong pa lang. Ito sabihin ko sa inyo ha. Saturday pa lang, alam ko hihulihin na si Tatay Digong at saka si Bato. Kaya pinabantayan yung Davao. Baka doon lumapag si Tatay Digong. Pinabantayan yung Davao, pinabantayan yung airport dito sa Maynila. Kung saan posible, lumapag si Duterte, huhulihin na. Alam na namin yun. Pag nagkita tayo sa personal, I will even show you the message that we already know. Saturday pa lang. And yet, umuwi si Tatay Digong. Alam niya huhulihin siya. Bakit? Matalino. Diyan po katindi si Tatay Digong. Alam niya, masisira ang ICC pag hindi sila nanindigan dito kay Marcos. Mapapahiya to si Marcos. Saan? Sa international community. Masisira ito. And definitely, malilibing na ang Marcos sa kaysaysayan ng Pilipinas. Ang talino mo, Duterte. Ang talino mo, Tatay Digong. Alam niya huhulihin eh. Pero alam niya magkakamali. Alam niya ang galaw ni Torre. Bakit? Ginawa niya sa KOJC.
Alam ni Tatay Digong yun. Alam niya ang capacity ng utak ni Torre. Alam niya ang capacity ng galawan ni Torre. And yet, umuwi siya. Posibleng masira niya dito ang kredibilidad ng ICC. Pag hindi nanindigan, or pag nanindigan, sira ang Marcos at makakaangat na sa wakas ang bansang Pilipinas forever and ever. Amen. Ang galing ni Tatay. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi nyo sa balitang ito? Please i-comment nyo sa ibaba at babasahin ng aming team. At kung nagustuhan nyo ang video, ay please huwag kalimutang i-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo palagi. At please huwag kalimutang i-share para mas marami pang makaalam sa balitang ito. Maraming salamat po. Ang bulong ay kumalat na, isa ang nais nila, isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama, Pilipinas Duterte pa rin. Ang tunay na nagmamahal sa atin, laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Inang bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, bangon, may pag-asa pa. Pilipinas, Duterte pa rin. Ang tunay na nagmamahal sa atin, laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Ang tunay na nagmamahal sa atin, laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala, pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya. Biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon, at sa bawat Pilipino'y magtatanggol. Sa bayan ko dati laganap, pang-api at tusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka, Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwala.
Very, Bayan ko, Minamatay niya ako, umiiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari, sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene Oy. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.